Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po, umpisahan na po natin ang ating leksyon, ang paano gumawa ng mensahe sa English. Tara na po sa ating leksyon. Okay po, bigyan ko po muna kayo ng halimbawa ng mensahe kasi ganito pong klase ng mensahe ang ating gagawin. Bibisitahin kita. Kung mapapansin nyo po, ang kalagayan ng ating mensahe o ang pangyayari ng ating mensahe ay magaganap pa lang. Ganyang klase po ng mensahe ang aking ituturo sa inyo. Okay? Ang tawag sa ganitong klaseng mensahe na magaganap pa lang yung pangyayari, ang ibig sabihin niyan, gagawa tayo ng mensaheng panghinaharap. Okay? Yan ang tawag po, mensaheng panghinaharap. Sa English, ang tawag sa panghinaharap ay future tense. Yung mga pangyayari na magaganap pa lang. Okay? So, itong bibisitahin kita sa English ay I will visit you. Tuturuan ko kayo ng iba't ibang technique para makagawa ng mensahe sa English kung saan ang pangyayari ay magaganap pa lang. Okay? Ito ay isa lang sa mga halimbawa natin. Okay? So, umpisahan na po natin. Okay po, umpisahan na po natin. So ibibigay ko po muna sa inyo yung mga salitang kinakailangan para makabuo po tayo ng mensaheng panghinaharap. Okay? Ang una po nating kailangan na salita ay ito pong tinatawag na subject. Okay? Ito pong subject na tinatawag ay ito po yung tao o bagay na gagawa ng aksyon sa ating mensahe. Okay? Katulad po nito, itong ako o kaya ako. Sa English ay I. Tapos ikaw o ka. Sa English ay you. O kaya niya o siya. Pag ang itinuturo mo lalaki, he ang gagamitin mo. Pag gumamit tayo ng niya o siya pero babae naman ang itinuturo mo, she. She naman ang gagamitin mo. Pag sila naman, they. Bali ang they, bibigyan ko kayo ng iba pang kaalaman. Ang they, pwede mong ipanturo sa tao o bagay. Okay? Pag gagamit naman tayo ng natin, namin o kami, pwede sa English, we. Pag ang gagamitin mo namang salitang Tagalog ay nito o ito, it naman ang gagamitin mo sa English. Pangbagay lang. Okay? Panturo sa bagay, yung it. Okay? Bali, ito pong kasasabi ko lang sa inyo, itong mga salitang ito, ang tawag sa kanila ay pronouns. Pero, dahil sila ay gagamitin nating subject, di ba ang ibig sabihin ng subject, tagagawa ng aksyon sa ating mensahe, pwede natin silang tawaging subject pronouns. Okay? Kaya nakalagay dito, subject pronouns. Ito yung mga pronouns na pwede natin gamitin para magsilbing tagagawa ng aksyon sa ating mensahe. Ginagamit natin itong mga pronouns na ito kung ayaw mong pangalanan yung tao o bagay. Kung gusto mo lang ituro. Kung mapapansin nyo, ako, itinuturo ko sarili ko. Ikaw, itinuturo kita. Yan ang pronouns. Pero pag pinangalanan mo na, hindi na pronouns ang tawag doon. Nouns, mga nouns na, nouns. At mamaya, malalaman nyo kung ano yung mga yon. Okay? So, ang kailangan po muna natin na unang-una sa ating paggawa ng mensaheng panghinaharap ay subject. Okay? Alam nyo na ha, ang subject, tagagawa ng aksyon, tao man o bagay. Okay? Okay po, ito po yung ibibigay kong halimbawa sa inyo na sinasabi ko kaninang noun. Bali, itong subject pronouns, alam na po natin. Yan yung kung gusto mong ituro yung tao. Ayaw mo pangalanan. Ito pong gagamitin natin. Itong I, you, he, she, they, we, o kaya it. Pag gusto mo ng pangalanan,
Hindi na subject pronouns ang tawag doon. Ang tawag na po doon ay subject nouns. Kunwari, itong siya, gusto mong pangalanan na yung tao na itinuturo mo. Juan, di ba? Pangalan na yan. Partikular na pangalan. Tapos, pwede ring doktora o kaya doktor. Kung mapapansin nyo, pag gumamit tayo ng Juan, partikular na pangalan. Di ba? Pag gumamit naman tayo ng doktora, pangkalahatan na pangalan. Ganun po yun. Okay? So, may dalawang klase ng pagpapangalan. Partikular na pangalan, katulad ni Juan, at pangkalahatan na pangalan. Diba? Katulad ng doktora, doktor, o kaya, katulad nito, mga bata, children, pangkalahatan na pangalan din yan. Kasi, ang partikular na pangalan ay yung mismong pangalan ng tao. Katulad ng Juan. Okay? Itong computer, halaman, bagay, hayop, pangkalahatan din yan. Basta, kapag ang ating salita ay patungkol sa pangalan, katulad nito, hindi mo naman tinuturo, pinapangalanan mo na, ang tawag doon ay nouns. Okay? Nouns. Kaya, pinapakita ko lang sa inyo dyan ang pagkakaiba ng subject pronouns at saka subject nouns. Kaya pag sinabi kong subject nouns, ibig sabihin, papangalanan mo yung tao, o kaya yung bagay, o kaya yung hayop, o kaya yung lugar, o kaya yung ideya. Pag sinabi kong subject pronouns, ituturo mo lang sa pamamagitan nitong kabibigay ko lang sa inyo. Itong I, you, he, she, they, we, at saka it. Okay po, yan po ang pagkakaiba ng subject pronouns at saka subject nouns. Kaya tinawag ko itong subject nouns kasi itong mga ito ay sinasabi ko na itong si Juan, doktora, itong mga bata, computer, bagay o halaman ay sila yung magiging tagagawa ng aksyon. Kaya naging subject nouns. Okay? Katulad sa pagpapaliwanag ko sa subject pronouns. Diba? Kaya ang pronouns ay naging subject kasi siya ang tagagawa ng aksyon sa mensahe. Okay? Okay po. Tapos na po tayo doon sa unang kailangan natin, yung subject. Ngayon po, meron tayong pangalawang kailangan. Yung tinatawag na verb phrase o phrasal verb. Verb phrase o phrasal verb. Ito po yung tagabigay ng aksyon na gagawin ng subject. Ayun na po yun. Siya yung mismong aksyon na gagawin ng ating tagagawa. At yun nga yung subject. Okay po? Dagdag kaalaman lang po tungkol sa verb phrase o phrasal verb. Pag sinabi mong phrase, ibig sabihin dalawang salita o higit pa na nagsama para makabuo ng panibagong ideya o impormasyon. Ang naturang ideya o impormasyon ay hindi mapubuo kung hindi sila magsasama. Okay? Tapos po, ang phrase, walang subject at predicate sa naturang grupo ng mga salita. Okay? Binibigyan ko lang po kayo ng ideya, okay? Tapos, ito po yung pinaka-importante. Kasi, kaya pinaliwanag ko yung phrase, ibig sabihin, ang verb phrase ay binubuo ng dalawang salita o higit pa. Kaya tandaan nyo yun, hindi lang isa, kundi dalawa o higit pang salita. Higit pang mga salita. Okay? Yun ang ibig sabihin ng verb phrase. At dito sa ating leksyon, yung verb phrase natin, ang ibinigay kong bilang ay dalawa lang. Okay? Yung dalawang yung binubuo ng main verb at saka ng auxiliary verb. At yung auxiliary verb ay ito na po. Itong salitang will. Okay? Ito pong will, napaka-importante nito. Ito ay ginagamit kapag ang gusto mong pangyayari ng aksyon o verb ay mangyayari pa lang. Okay? Ginagamit po natin ang salitang will para isama doon sa ating aksyon para
masabi dun sa aksyon na ito ang gagawin mo. Dapat ang pangyayari mo ay magaganap pa lang. Ganun po ang trabaho ng will. Okay? Tapos ito pa po. Will. Ito ay isang uri ng auxiliary verb. Ibig sabihin ng auxiliary verb, katulong ng verb. Okay? Na tumutulong sa verb upang mabago ang ideya ng naturang aksyon o verb. Ipapakita ko po sa inyo ang halimbawa. Kapag nilagyan natin ng will o kapag sinamahan natin ng will yung aksyon natin. Okay? Okay. Ito po yung ating halimbawa ng phrasal verb. Dito po muna tayo sa hindi phrasal verb, yung isa lang salita. 'Di ba pag isang salita, hindi natin siya may tuturing na phrasal verb. Katulad nito, call. Yan po yung main verb o punong aksyon. Okay, punong aksyon. Bali, ang call sa Tagalog ay tawag. Okay? Pag ito'y ginawa kong phrasal verb o verb phrase sa pamamagitan ng pagsasama ng salitang will, katulad nito, naging will call na, dalawa na sila, phrase na sila, maiiba na po yung ideyang ipinapahayag ng call. Kung ang call ay tawag, pag naging will call, pag ang ginamit natin ay will call, iba na pong ideya ang ibinibigay ng ating aksyon. At yun ay tatawag na. Ito, tatawag. Hindi na tawag, tatawag na. Ito, tatawag. Kung mapapansin nyo, dahil sa pagsama ng will doon sa aksyon natin, nakabuo tayo ng bagong ideya o bagong impormasyon. Yun po yung sinasabi ko kanina na yung dalawang salita pag pinagsama, nakakabuo sila ng bagong ideya. At ito na nga po yun, tatawag. Na itong tatawag, syempre ang ideya niyan ay gagawin mo pa lang. Samantalang itong tawag, parang ipinapaalam mo doon sa tao na tawag siya. Okay? Kuha nyo na. Yan po yung phrasal verb. Okay. Dito naman po tayo sa pangatlong kailangan natin malaman din para makabuo ng mensaheng panghinaharap. Object pronouns o kaya object nouns. Ito pong object pronouns o kaya object nouns, ito po yung mga tao o bagay na hindi tagagawa ng aksyon. Kaya ibig sabihin niyan, itong object pronouns o kaya object nouns, hindi sila subject. Iba pang tao o bagay yan sa ating mensahe. Tandaan nyo ha, ang subject pronoun o kaya subject noun ay iba pa sa object pronouns o kaya object nouns. Okay, magkaiba silang tao o kaya magkaiba silang bagay. Yung subject pronouns, tagagawa ng aksyon. Samantala itong object pronouns, tandaan nyo, pag siya ay object pronouns, siya naman ay hindi tagagawa ng aksyon. Okay? Mamaya makikita nyo ang trabaho niya. Okay? Bali, syempre, ang object pronouns po natin ay tandaan nyo na ito kasi maraming nalilito pag sinabing object pronouns. Ito po sila. Ako, ang katumbas po ay me. Pag sayo, o kaya ikaw, o kaya ka, you. Pag siya naman, tas ituturong mo ay lalaki, him. Tapos pag siya uli, ang ituturo mo ay babae, her. Pag yung salitang Tagalog mong ginamit ay iyon o kaya ito, it naman, pangbagay. Pag sila naman, pang tao o bagay, them. Pag tayo naman, ang sa English naman ay us. Okay? Ito po, tagaturo ng tao o bagay. Pag pinangalanan mo, ito po yun. Yung pwedeng Michael, dentista, o dentist, computer. Okay? Naipaliwanag ko na po sa inyo yung tungkol sa nouns, di ba? Yung pagpapangalan. Okay? So, pwedeng alin man dyan, pwede nyo gamitin mamaya. Okay? So, iba po ang subject pronoun sa object pronouns. Kasi ang object pronouns,
hindi siya pwedeng gumawa ng aksyon. Kasi yung subject pronoun kanina, pwedeng gumawa ng aksyon. Okay? Okay guys, so bago tayo pumunta pa sa iba pang slide, dito po muna tayo. Tingnan yung pagkakaiba ng object pronouns at saka subject pronouns. Itong subject pronouns, ang gagawa ng aksyon. Samantala itong object pronouns, hindi tagagawa ng aksyon. Tingnan yung pagkakaiba nila. Itong I, para sa ko o ako, ay. Pero pag sa object pronouns, ang ako ay me. Dito lang sila magkaparehas sa you. Okay? Yung ka o ikaw ng subject pronouns ay you. Samantala sa object pronouns, yung ka, ikaw o sayo ay you. Okay? Pero pagdating sa siya, sa panlalaki ay he. Pero sa object pronouns, him. Diba? Tapos sa babae, her. Pero pag sa subject pronouns, she naman. Yan ang pagkakaiba nila. Okay? Pag we naman, sa subject pronouns yun. Pag them ang inyong ginamit, object pronouns naman yun. Okay? Mamaya makikita nyo ang tamang paggamit nilang dalawa. Okay? Okay, pupunta na po tayo dun sa tamang pagkasunod-sunod ng mga salita para makagawa tayo ng mensahe sa English na panghinaharap. May kitandaan po muna ito. Pinaikli ko lang para mabilis nyong matandaan. Okay? Yung subject pronoun, SP. Subject noun, SN. Object pronoun, OP. Object noun, ON. Tapos yung verb phrase, BP. May kitandaan po. Okay? Okay, ituturo ko na po sa inyo yung tamang pagkasunod-sunod ng mga pinag-aralan nating mga salita para makagawa na tayo ng mensahe na panghinaharap. Okay, ang una nyo po dapat iposisyon na salita ay itong subject pronoun o kaya subject noun. Alin man dyan sa dalawa, pero hindi po pwedeng sabay. Isa lang po ang pipiliin nyo. Yung subject pronoun, yan po yung tagaturo ng tao o bagay. Yung ito, siya, ako, ikaw. Okay? Yung subject noun naman, yan yung mismong tinuturo mo. Papangalanan nyo na po yung tinuturo yung tao o bagay. Katulad ng Juan, computer. Okay? Yan po yung pwede nyong iposisyon. Unang ipoposisyon sa ating mensahe. Pangalawa ay itong BP. Itong verb phrase. Alam nyo na naman po yung verb phrase. Okay? Yung will visit, will cook, parang mga ganun po. Diba? Tapos yung pangatlo po natin pwedeng isunod ay alinman sa object pronoun o kaya object noun. Kasasabi ko lang po, diba, nitong object pronoun, katulad ng me, him, her, them. Pag gusto nyo pangalanan yung mga tao o bagay na yon, pwede rin. Itong object noun naman ang gagamitin nyo. Diba? Katulad nung dentista, computer, ganun po yon. Tapos, yung isusunod po natin, after nung object pronoun o kaya object noun, alinman sa dalawa, basta pipili lang po kayo ng isa lang dito, okay? Kaya may O. OP o kaya ON. Pili lang po kayo. Yung ika-apat, ang pwede po nating ilagay ay alinman sa patungkol sa lugar na salita o kaya sa oras o kaya sa pamamaraan o kaya pwede tayo maglagay ng dependent clause o kaya direct object. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung anong ibig sabihin ng dependent clause o kaya direct object at saka nitong pamamaraan, oras at lugar. Okay? Okay. So, dito na po tayo sa halimbawa natin. Siyempre, gagawa muna tayo ng mensahe natin sa Tagalog. Yung pinakasimple lang muna. Okay? Katulad nito, bibisita ako sa'yo. Pero, siyempre, yung gagawin nating mensahe ay yung mensaheng panghinaharap, yung magaganap pa lang. Kasi yun yung ating leksyon, di ba? Kaya, kung mapapansin nyo, yung aking halimbawa dito ay mensaheng panghinaharap. O yung pangyayari ng ating mensahe ay magaganap pa lang. Okay? Katulad nito, bibisita ako sa'yo. Diba ito ay magaganap pa lang.
So, meron tayong tatlong salita dito. So, dapat ang alamin nyo muna ay alin yung subject, yung tagagawa ng aksyon. Di ba ang tagagawa ng aksyon dito ay ako? Di ba? Sino ba ang bibisita? Di ba ako? Kaya yung ako, yan ang lalagyan nyo ng number 1. Na ang ibig sabihin yan ay subject pronoun. Kaya subject pronoun, kasi di ba subject pronoun tagaturo ng tao? Di ba? At itong ako ay tagaturo ng tao. Pag in-English mo ang ako, ay, ano, I, ito. Kaya ilalagay natin sa unahan ang I, kasi siya ay subject pronoun, number 1. Okay? Tapos, ang pangalawa daw po ay BP, number 2, ito, BP, verb phrase. Alin dyan ang action natin? Di ba itong bibisita? Itong bibisita, para may English natin, kailangan ng tulong ng salitang will, di ba? Para masabi natin yung action natin na mangyayari sa panghinaharap o mangyayari pa lang. Kailangan ng tulong ng salitang will. Kaya pag i-English natin tong bibisita, kailangan gagamit tayo ng will at saka yung action ng bibisita. 'Di ba ang bibisita, ang pinaka-action nito, yung original na salita ng bibisita ay bisita, 'di ba? Pag sa English ang bisita ay visit. Ayun. Tapos dadagdagan natin ng will para masabi natin sa English yung bibisita. Okay? Para itong will visit, ang ibig sabihin niyan ay bibisita. Okay? Ayan, nakagawa na tayo. Di ba pangalawang posisyon? Ayun, number 2. Kaya nasa pangalawang posisyon sa English. Di ba? Ito ay SP muna. Ayun, number 1. Tapos, ang pangalawa ay verb phrase. Ito na po yun, yung will visit, verb phrase. Tapos, ang pangatlo ay object pronoun daw. Sinong bibisitahin? Di ba ito? Sayo. Itong salitang sayo. Ako ay bibisita sayo. Itong salitang sayo, ikaw ang bibisitahin, ibig sabihin. So, ikaw ay magiging, ikaw ay ipuposisyon sa pangatlo, itong sayo. Ang sayo sa English ay, you. Ayun, you. I will visit you. I will visit you. Bibisita ako sayo. Ayan, nakagawa na po tayo ng mensaheng panghinaharap sa madaling paraan. Naintindihan nyo talaga. Kung mapapansin nyo, ayos lang miski hindi tayo magdagdag ng lugar, oras, pamamaraan, dependent clause o direct object. Kasi kompleto naman yung ideyang ginawa natin. Naintindihan tayo ng lubos. Okay? Ngayon, Chuck, may magtatanong dyan. Paano naman pag ang ginamit ko'y kita? Pag kita naman, magkasama ang 1 and 3. Kasi yung kita, binubuo yan ng ako at ikaw. Diba? Sa Tagalog. Kaya, ang kita, gagawin nyo lang 1 and 3. Kaya pag ang ginawa nyo mensahe ganito, bibisitahin kita, ang mangyayari, itong kita na binubuo ng salitang ako at ikaw, paghihiwalayin natin yan sa English. Katulad nito, pag ang number 1 ay kita and number 3 ay kita. So, 1 muna tayo. Kunin muna natin yung subject sa kita. Yun yung ako. Ako sa English ay I. Adi, ito na. Tapos, isusunod syempre natin yung pangalawa. Number 2 muna, bago yung number 3. Miski magkasama yung 1 and 3. Bibisitahin, will visit. Ayun. Saka pa po yung pangatlo na ikaw. Na sa English ay you. Kaya, I will visit you. Bibisitahin kita. Katulad lang din dito sa bibisita ako sa'yo. Okay, kuha nyo na po. Ngayon naman po, dagdagan na natin. Lagyan natin ng number 4 para number 4. Alin man dito pipili tayo para madagdagan para makapagbigay tayo ng iba pang ideya sa ating mensahe. Katulad nito, bibisita ako sa iyo bukas. Kung mapapansin nyo, meron ng bukas. Okay? So, number 1 daw muna, SP o SN. So, sino bang gumawa ng ating aksyon? Ako. Kasi ako ang bibisita. So, number 1 tayo. Itong ako, gagawin mong number 1 sa
kapag gagawin na natin mensahe sa English. So, ako sa English ay I. Tapos sumunod, number 2, bibisita. Para ma-English natin ang bibisita, kailangan natin ng tulong ng will at saka yung ating aksyon na bisita. So, will visit. Okay? Ang will visit sa Tagalog ay bibisita. Di yan ang pangalawa, BP. Ayun po, pangalawa. BP. Ito po yun. Okay? Teka, baguhin natin ng konti. Para makita nyo ng tama. Yan. Pangalawa po yung BP. Tapos, pangatlo raw ay itong sayo. Kasi sinong bibisitahin? Ikaw, di ba? Kaya sayo. So, pangatlo ay, ang ginamit po natin ay object pronoun. Okay? Hindi object noun. Hindi siya pangalan, kundi tagaturo lang ng tao. Kaya itong sayo, sa English ay you. Ayun. Pangatlo. Kasi ang object pronoun ay pangatlo. OP. I will visit you. Ngayon, itong salitang bukas, ayan po ay patungkol sa oras o panahon. Kaya ito, adverb of time. Kaya pang-apat siya. Ang bukas po sa English ay tomorrow. Ayun, time. Adverb of time. Okay? So bibisita ako sa iyo bukas. I will visit you tomorrow. Okay? Nakukuha nyo na ang tamang pagpuposition po. Dito naman tayo sa pangalawa. Na halimbawa, kita naman ang gagamitin ko. Bibisitahin kita ng biglaan. Yan. Paano natin gagawing English yan? Una, yung ako ng kita. Number 1. Edi ay yun. Subject pronoun. Sumunod ay yung verb phrase muna natin. Bibisitahin. Sa English ay will visit. BP. Pangatlo, yung balik tayo sa kita. Ang kukunin naman natin ay yung salitang ikaw. Number 3. Object pronoun. Ayun, you. Di ba ang ikaw ay you sa English? Object pronoun. Saka pa yung pang-apat. Itong salitang ng biglaan, pamamaraan. Paano mo gagawin yung iyong aksyon? Yun ang tanong. Ang sagot doon, yun yung pamamaraan. Itong ng biglaan sa English ay surprisingly. Okay? Surprisingly. Kaya itong bibisitahin kita ng biglaan, ibig sabihin sa English, I will visit you surprisingly. Yan, nakagawa na po tayo ng panibagong mensahe. Okay? Iba naman ang ginamit natin. Itong adverb of manner, pamamaraan. Hindi na itong oras. Okay? Kung mapapansin nyo, nakakapagbigay na tayo ng iba't ibang ideya kapag nagawa tayo ng mensahe sa panghinaharap pag sinusunod natin itong ating pattern. Okay? Okay, sumunod na halimbawa, bibisitahin kita kapag natapos ko na ang aking trabaho. Okay? Ito pong kapag natapos ko na ang aking trabaho, number 4 yan, dito. Bale, ang sumasaklaw dyan, o ang kagrupo nito, ay itong dependent clause. Okay? Dependent clause po ang may-ari nitong kapag natapos ko na ang aking trabaho. Ang ibig sabihin po ng dependent clause ay gumagamit tayo ng mga salitang kung o kaya kapag. Kalimitan, ang ginagamit talaga natin pag tayo nag-i-English, kalimitan po ay yung kung at saka kapag. Kapag tayo ay magdadagdag pa ng panibagong mensahe. Kasi po itong, kung mapapansin nyo, ito, natapos ko na ang aking trabaho. Isang mensahe na po yan, di ba? Binibigyan na tayo ng isang kumpletong ideya. Pag nagbibigay ang tao ng isang kumpletong ideya, isang mensahe na yan. Pero, ang pagkakaiba po dito, nagdagdag tayo ng salitang kapag. O pwede rin kung. Kapag nagdagdag tayo ng salitang kapag, kasama nitong kumpletong ideya natin na natapos ko na ang aking trabaho, ang nangyayari, pag nagsama yung kapag at saka itong natapos ko na ang aking trabaho, ang nangyayari doon sa ideya ng ating mensahe ay biglang hindi nagiging kumpleto. Nagkukulang. Tingnan nyo, kapag natapos ko na ang aking trabaho, parang may kulang na kapag nilagyan natin ng salitang kapag.
Di ba? Kapag ganyan po ang sitwasyon ng ng ating nitong grupo ng mga salita pag ganitong sitwasyon kung saan hindi niya kayang mapag-isa, kailangan niya pa ng ibang ideya o ibang mensahe pa na kanyang pwedeng gamitin para makompleto yung ideya niya. Ang tawag po doon dependent clause. Okay? Ang tawag po sa ganitong klaseng mensahe na nangangailangan pa ng isa pang mensahe para makompleto niya yung kanyang ideya ay dependent clause. Okay? Kasi itong kapag natapos ko na ang aking trabaho, dumidepende pa siya sa isang mensahe. At ito nga yun, yung bibisitahin kita. Kung wala itong bibisitahin kita, hindi niya makukumpleto yung kanyang ideya. Okay? Kaya itong grupo ng mga salitang ito, ang tawag dito, dependent clause, dumidepende sa isa pang mensahe. At yung isa pang mensahe natin, ito po yun, yung bibisitahin kita. Okay? Kaya nalaman ko pong dependent clause yan kasi itong natapos ko na ang aking trabaho ay binubuo yan ng subject at predicate. Ang subject natin dito ay itong ko. Okay? Tapos, yung predicate naman, yun yung anong sinasabi niya patungkol doon sa ating subject. Ang sinasabi na patungkol doon sa subject ay itong natapos na ang aking trabaho. Okay? Pag meron pong ganyan na subject at predicate, tapos meron silang kasamang salitang kapag, sa English ay when, o kaya yung salitang kung, sa English ay if, yun na po yung senyales na gumagamit tayo ng dependent clause. Kasi pag sila ay nagsama, sila ay nagpapahayag ng isang ideya. Pero, isang ideya na nangangailangan pa ng isa pang ideya. Okay? Yung isa pang ideya na sinasabi ko, ito po yun, yung bibisitahin kita. Kasi kung hindi natin lalagyan ng bibisitahin kita, kulang po yung ideyang ibinibigay nitong tinatawag na dependent clause. Kaya nga, tinawag na dependent clause, dumidepende lang sa isa pang ideya. Okay? Yun po yun. Okay? So, yan po. Ngayon, ang pang-apat natin, gagamit tayo ng dependent clause kapag natapos ko na ang aking trabaho. Okay? So, balik na po tayo dito sa ating halimbawa. Bibisitahin kita. Okay? So, dito muna tayo sa bibisitahin kita kasi alam naman natin na makakabuo na agad tayo ng mensahe dito. Okay? So, number 1 muna tayo, yung ako sa kita. E di, I po yun. Subject pronoun. Ayun po. Number 1, subject pronoun. Sumunod, yung number 2, bibisitahin. Will visit. Tapos, yung pangatlo, yung balik tayo sa kita. Yung ikaw naman ang ating kukunin. Sa English ay you. Ayun. Object pronoun. Tapos, saka pa yung pang-apat. Yung kapag natapos ko na ang aking trabaho. Kapag, sa English ay when. Tapos, natapos ko na ang aking trabaho, sa English ay I finish my work. Ayan. Bibisitahin kita kapag natapos ko na ang aking trabaho. I will visit you when I finish my work. Yan po. Nakagawa na po ulit tayo ng panibagong mensahe sa pang hinaharap gamit ang dependent clause. Okay? Okay po, bago po tayo mag-umpisa sa halimbawa natin, ituro ko muna yung tinatawag na indirect object saka direct object. Bali, ang direct object at saka indirect object, yan po ay dumidepende sa ating aksyon. Okay? Yan po ay may relasyon sa ating aksyon. Okay, yung sa daloy ng ating aksyon. Katulad nito, ibibili kita ng pagkain. Itong action natin ibibili. Ang tanong dyan, alin ang bibili natin? Di ba itong pagkain? Itong direktang binili, itong object, kasi object po ang pagkain eh.
Okay, ito, direct object siya. Kaya nasabi kong object siya kasi gawa ng action natin. Sa tanong na alin ang bibilhin natin o alin ang gagawan natin ng action, yon. Tandaan nyo na yon. Alin ang gagawan natin ng action, yung pinakasagot doon, yun yung direct object. Di ba itong pagkain ang gagawa natin ng action. Siya kasi yung ating bibilhin. Di ba? Ang tawag doon, ang tawag dito sa pagkain natin ay magiging direct object kasi siya yung gagawa ng action. Kung sino naman yung pagbibigyan, yun yung tatawagin nating indirect object. Sino pagbibigyan natin? Di ba ikaw? Itong kita. Ikaw ang pagbibigyan ko ng pagkain. Ang itatawag natin doon sa pagbibigyan ng pagkain o nung object ay indirect object. Kasi hindi naman ikaw naman ay hindi direktahang naapektuhan nung aksyon. Diba? Ikaw lang yung pagbibigyan noong naapektuhan ng aksyon at yun nga yung pagkain. Okay? Yun po ang ibig sabihin ng direct object at indirect object. Okay? So, umpisa na po natin. Ibibili kita ng pagkain. So, sino tagagawa ng aksyon? Itong kita. Diba? Itong ako. Kunin muna natin yung 1, yung ako. I. Sumunod ay yung number 2, ibibili. Will buy. Okay? Pangatlo, yung balik tayo sa kita kasi ikaw yung ibibili ko ng pagkain, di ba? Kukunin natin yung ikaw, di ba? You sa object pronoun. Pangatlo, you. Tapos saka pa yung direct object. Ano yung ibibili ko para sa'yo? Yun yung pagkain. Some food. Ibibili kita ng pagkain. I will buy you some food. Okay? Kung mapapansin nyo, pag gagamit tayo ng direct object o kaya at saka indirect object, ibig sabihin, meron tayong gagawa ng action at meron din tayong pagbibigyan noong ginawan natin ng action. Yun lang tatandaan nyo. May gagawaan ng action at may pagbibigyan noong ginawaan ng action. Okay? Yung ginawaan ng action, yung pinagbigyan ng direktang action, yun yung direct object. Yung pagbibigyan noong ginawaan ng direktang action, yun yung indirect object. Okay? Okay, ipakita ko naman dito sa inyo yung paggamit ng subject noun. Ito, papangalanan na natin at saka itong object noun. Hindi na natin gagamitin yung subject pronoun saka object pronoun para lang may pakita ko sa inyo na pwede. Ibibili ni Juan si Pedro ng pagkain. Alam nyo ng direct object dyan, ha? Itong pagkain. Tapos sino yung pagbibigyan ng pagkain at yun yung indirect object? Si Pedro, di ba? Tapos si Juan, yan yung subject kasi siya yung tagagawa ng aksyon. Siya yung bibili. Okay? So, number 1 muna, ni Juan. Okay? E di ito, Juan. Number 2, ibibili. Will buy, BP. Number 3, si Pedro. Siya yung pagbibigyan ng pagkain, kaya number 3, object noun, Pedro. Tapos ng pagkain, yung direct object natin, some food. Juan will buy Pedro some food. Ibibili ni Juan si Pedro ng pagkain. Okay? Yan, nakagawa na po tayo muli ng mensahe na panghinaharap gamit ang direct object at ng subject noun at saka object noun. Okay? Okay po, tapos na po tayo sa ating leksyon. Sana kahit papaano meron kayong natutunan. And kung may natutunan po kayo at gusto nyo pang matuto muli, subscribe lang po kayo para makita nyo yung bagong ating leksyon, yung bagong leksyon po. And
sana po kung okay lang sa inyo, sana maiki-share din po sa iba para yung iba rin po matuto. So maraming maraming salamat po sa panonood at ingat po muna kayo, wag mo po muna lalabas ng bahay, quarantine pa. Maraming maraming salamat po. Good morning po.